Mapagpalang araw po. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa loob tayo ng tahanan ng mag-asawang si Kuya Ronnie at Ate Dorcas. Pareho na po silang senior citizen. Biyaya ng Diyos, malakas pa sila kahit ang edad nila ay nasa 80. Yan ay biyaya ng Diyos sa kanilang mag-asawa. Po. Ngayon, tayo po ay dumadalaw dito every Saturday ng ganitong oras para magbasa tayo ng Biblia, magbahagi tayo ng spiritual food, spiritual nourishment, pampalakas, at ano pa yan, hindi lang pampalakas, pampatibay ng pananampalataya. Ngayon, bago tayo papalaw sa pag-aaral ng Biblia, tayo muna idudulog sa Diyos o pangingin ng kanyang patnubay, siyang gagabay sa atin upang siya po ang magbukas ng puso't isip ng bawat isa na nakikinig, nanonood ng video nito. Panginoon Diyos, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, minsan pa, samahan mo po kami sa aming pag-aaral ng iyong salita. Buksan mo po ang aming mga puso't damdamin upang kami po ay makinabang sa iyong turo't aral. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan tayong babasahin dito. Anong sabi po sa Bible? Ang sabi dito ay ganito. Sa libro ng Kolosas ayon kay San Pablo, simulan natin sa 3. Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos na Ama ng ating Panginoong Jesucristo. O, pasilin nyo ha. Ang Diyos, Ama ni Jesucristo. Magama po sila. Hindi sila isa. Kasi yung mga ibang taong reliyon, yun daw pong Ama at si Jesus siya rin daw yan. O, kita nyo? Parang si Kuya Romy at yung kanyang asawa, dalawa sila. Pero isa lang daw sila. Parang ganon. May mga reliyon kasing ganyan, magulo ang utak eh. Nababasa na, binabago pa nila ang konteksto. Ano sabi ni Pablo? Lagi kami nagpapasalamat sa Diyos, sa Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Napakaliwanag. Si Jesus Cristo ba merong ama? Opo. Yan ang sabi ni San Pablo. O tignan naman natin si Jesus. Nang manalangin si Jesus, ito ang kanyang sabi. Basahin natin, 17:1 ng 1. Pagkasabi ni Jesus ng mga pananalitang ito, siya'y tumingala sa langit at ang wika, Ama, dumating na ang oras para ngalan mo ang iyong anak, ibig sabihin ang kanyang sarili, upang maparangalan ka naman niya. O, nagsasalita si Jesus dito sa ibabaw ng mundo, sa lupa. Pagkatapos niyang sermonan ng kanyang mga alagad, tumingala siya sa langit. Ama, o, yung Diyos Ama na nasa langit, ang tawag niya Ama. O, edi dalawa sila. Kaya kayong mga reliyon na oneness, kung tawagin, huwag niyo nang baguhin ang nakasulat sa Biblia. Ang Ama ay Ama, ang anak ay anak. Dalawa sila, Father and Son. Ayon sa kasulatan. O, dalawa na yan. Hindi pa ba matibay na ebidensya yan? Matibay na yan. Ginagawa ninyo. Ang sabi nila, siya raw yung Ama. Then bumaba sa langit, siya naman yung anak. Di walang naiwas sa langit. Bakit meron siya kausap na tagalangit, yung Ama? Alam nyo, ginugulo nyo po ang mga tao.
Niloloko ninyo ang mga tao. Sa sarili ninyo, lokohin nyo na lang. Huwag nyo nang idamay yung kapwa nyo. Maawa naman kayo sa kanila. Kayong mga wanes, kung tawagin. Ano po? Kaya sa Biblia, dalawa ang binabanggit, Father and Son. Ngayon, kung ano ang tatay, ganon din ang anak. So, tingnan natin. Dito sa Hebreo, ganito ang nakasulat. Tingnan nga natin, ano. Kasi meron nagpapakilala ng mga ibang reliyon naman. Ito. Basahin muna natin. Tsaka natin bigyan ng conclusion yung kanila sinasabi. Yung kanilang pangluloko. Sabi ko nga po, lokohin nyo na lang yung sarili nyo. Huwag nyo nang idamay ang tao. Dito po sa Hebreo 1, chapter 1, verse 6. Nang suguhin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, o dalawa na naman. Suguhin ng bugtong na anak. Sino bang bugtong na anak? Si Jesus. Sinugo niya. E di dalawa sila. May sinugo, may nagsusugo. At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak, sa salibutan ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel. O kita nyo, pinasasamba ng Diyos si Jesus ng mga anghel. 7. Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel. O angin. Kasi nga po, spiritual ang mga hangil. Kaya parang hangin yan. O yung ventilador, nahanginan ka, nararamdaman mo, di ba? Pero hindi mo siya nakikita. O, yan ang nakalagay sa Biblia. Huwag nyo nang babaguhin yan. At ningas na nga po yung kanyang mga lingkod. 8, ito na po ha. At tungkol sa anak ay sinabi niya, ang nagsasalita ang Diyos. At ang patungkol sa anak ay sinasabi niya, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Ikaw ay mag-aharing may katarungan. No. Ang Diyos po, ang Ama, tinawag niyang Diyos ang kanyang anak. Si Jesus, ang bugtong na anak ng Diyos. Dito sa verse 8. E kaso mukha may mga yun na naman, hindi daw Diyos sa isipin, sinabi na ng sa kanyang anak, tinawag niyang Diyos. Pagkatapos sasabihin pa nila, hindi Diyos si Jesus. Eh, sinong paniniwalaan mo, sila o ang Biblia? Siyempre ang Biblia. O ibang reliyon naman yan, ha? Maraming mga pangkating reliyon na iba-iba ang kanilang mga paniwala. Nakasulat na, kinokontra pa nila. O, kita nyo? Sino bang hari? Di si Jesus. Ang kanyang paghahari, magpakailanman. O, tingnan natin yung sulat ni Pablo sa Colosas. Anong sabi ni Apostol Pablo? O, babasahin natin ha. Colosas 1:19. Ipinasya ng Diyos ng kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak. Ano po ba ang kalikasan ng Diyos? Eh di Diyos. Yan ang nature ng God. The nature of God is God. At yung nature ng Diyos na yan, na Diyos, ay manatili sa kanyang anak. Oh, kukontra pa kayo dyan? Oh, ito pa. Si Pablo pa rin. 2:9 ng Colossus pa rin. Ang sabi niya ay ito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay naki Kristo nang siya'y maging tao. Hindi pala tao siya, naging tao siya. Kailan yon? Nung ipinanganak ni Maria.
Ulitin natin ha. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, the whole nature of God is God, ay kay Kristo nang siya'y maging tao. Kailan siya naging tao? Nang ipinanganak ni Santa Maria. Ibig sabihin, nung nandito sa ibabaw ng lupa na nabuhay siya dito ng 3 taon na nangarang, taglay-taglay niya ang pagiging Diyos ng kanyang ama. Kung ang Diyos ay Diyos natural, ang anak ay Diyos din sa pagiging anak ng Diyos. Kaso, kontrabida kayo Pilit nyo pinipilipit ang Biblia, binabago ng inyong mga doktrina, ay, hindi Diyos si Jesus kundi tao. Hindi siya tao ang nakalagay dito. Ito, ulitin natin. Ulitin natin, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay kay Kristo nang siya'y maging tao. Kung tao ka, magiging tao ka pa ba? Maaari. Yung isang taong walang niya, anong tawag nila sa kanya? Walang niya. Di taong walang niya yan. O yung mga aswang. Ay, si Juan, biglang nagbago ang anyo niya, naging baboy siya. Yan o nasibat. Ay, si Juan, baboy pala, at ba't naging tao? Diba? Alam niyo po, huwag niyo nang baguhin ang Biblia. Dalawa po ang nakasulat sa Biblia. Ngayon, ang tanong, talaga bang magkasama yung Father and Son? Ito. Ayon kay Juan, ganito ang nakasulat sa Juan 1:1, 2, 3. Nagbubuklat lang tayo ng Biblia. Ito. Ang mabuting balita ayon kay Juan. Chapter 1, verse 1 and 1. Sa simula pa'y naroon ng salita. Period. Kasama ng Diyos ang salita. At ang salita ay Diyos. Sino kasama ng Diyos? Salita. Sino yung salita? Diyos. Di magkaiba sila. Magkasama sila Sino yung salita? Okay, tuloy tayo. Diyos. Kasama na siya ng Diyos. Sa pasimula pa. In the beginning. Wala pang lahat. Wala pang, yung nakikita nyo, wala pa yan. From the beginning. Yung salita at ang Diyos magkasama. Dalawa yun Salita at saka Diyos magkasama. Sa verse 3, sa pamamagitan niya, yung salita, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nalikha nang hindi sa pamamagitan niya. Yung lahat na nakikita ng inyong mga mata, kaibigan, nilikha yan sa pamamagitan ng salita. Sino lumikha? Ang Diyos. Walang nalikha kung hindi siya kasama ng Diyos. Sa simula pa, from the beginning, ng history ng Bible, magkasama na po sila. Sino yung salita? Sa verse 12. 14. Ganito naman na nakasulat. Naging tao ang salita. Naging tao. Hindi siya tao. Naging tao. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Sabi ni Juan, nakita namin siya. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaan ito bilang bugtong na anak. Sino yung bugtong na anak? Wala pong iba kundi si Jesus Christ. Kaya taglay niya yung kapangyarihan at taglay ng Ama. Ayan nakita namin, sabi ni Juan. Bakit? May mga patay, bumabangon ng patay. Pinagagaling niya si yung nasa libingan na, nakalibing na.
Anong sabi nito magkapatid na si Marta at Maria? Panginoon, apat na pong araw nakalibing ang aming kapatid. Wala na, nalulusaw na yan. Pero ano sabi ni Jesus? Hindi. Buksan ang kuweba, yung pinto ng kuweba. O ano sabi ni Jesus? Lazaro, tumayo ka dyan, bumangon ka, lumabas ka. Apat na araw na nakalibing ha. Yung tao lang, ito ha, meron ako sinervisan na patay. Hindi na imbalsa mo yung patay na yon. Isang araw lang, hindi mo nakakilala eh. Oh. Eh nung nandun sa kabahong, nakabalot siya ng plastic. At hindi na binubuksan yung kabahong. Sabi ko doon sa anak, Brother Peg, ba't hindi mo buksan ang kabahong? Hindi pwede. O bakit naman hindi pwede ka ako? Hindi mo na makilala ang tatay ko eh. Bakit? Wala siyang imbalsa mo? Oh. Kaya nakikita nyo pa yung patay dahil meron siyang imbalsa mo. Good for 3 days. Pagkatapos, pag lalampas doon, extra kayo, tatarakan na naman ng balsa mo. Para siya manatiling may itsura. Pero yung walang balsa mo, isang araw lang, di mo na makilala. Oh. Kaya si Jesus po, anak ng Diyos. Yung lahat ng katangian ng Diyos, ganyan din siya bilang anak ng Diyos. Maraming talata ng Biblia na nagpapatunay, hindi po tao si Jesus. Eh kung tao siya, tagalangit kasi. Ito naman ang pamimiloso po nila. Nabasa lang na tagalangit si Jesus, Diyos na yan. Kita nyo? Kung di ba naman talagang piloso, pag wala na silang may sagot, namimiloso po na lang sila. E ako nakaranas ako ganyan eh. Sabi nila, mag-ingat ka dyan, baka may manaksak sa likod mo dyan. Kasi yung mga relief na yan, nababanatan ko. Eh paano? Palpak sila. Minsan binidyo pa nila ako eh. Nagtawag pa. Tinawagan pa yung mga kasama nila sa video. Hindi kayo, magmadali na kayo, magpunta na kayo dito. Habang nangangaro siya. Sabi ko naman, habang nakabidyo ko, bilis-bilisan nyo ha. At itong video ito, ipalabas ninyo sa inyo central, kako. Na mabulaga kayo. Lahat ito, biblical, kako. Walang halo ito, kako. Sa tagal kong nangangaraw, wala ni isa sumipot eh. Meron isa nagmamayabang. Ya kanya lang, palpak siya. Sa harap ng tao, pinahiya ko siya. Wala na, hanggang tingin na lang siya. Wala siyang magawa. Sinabi ko sa harap ng tawa, sino, sabi nila, yan, ministro yan. Sino? Ministro yan. Ministrong walang alam, kako. At narinig niya. O hindi ba, kako? Ito yung Biblia, ikaw ang makaral, ako makikinig sa'yo, kako. Pero tatanungin kita, o ano, nakaporma ba? Yabang lang eh. Nung una, pinasisiklaban ako eh. Yan nung naramdaman ko na kung anong aral meron siya. Wala siya, tawag siya. Ang Biblia po, ipapahiya ka nito. Totoo yan. Kailangan ang mangyari lang, bukas po ang ating damdamin. Para tayo. Ano? Bukas ang damdamin. Para maintindihan natin ang salita ng Diyos. O, di po ba? O, may dala akong payo. Pagkikita ko sa inyo. Payo. Pag buksan mo yan, pag mapapayamaman mo.
Pag merong aso, mapapakinabangan pa tabi mong aso. Pag sumikat ang araw, buksan mo para wag kang maarawan. Di ba ganon? Dapat bukas ang puso sa ating katawan. Amen. Maraming salamat po na bawat anak magkasama in the beginning. Hindi po ikaw yung anak, hindi rin po yung ama ang anak, kundi Father and Son po kayo. Maraming salamat po, Panginoon Diyos, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po kami sa Barangay 103, Sonit, District 1, Tondo, Manila. Sa tahanan ni Kuya Romy at Ate Dorcas. Ano po? Sana po kayong mga nanonood ng video ito, meron kayong natutunan. Lahat po yan ilango natin sa Biblia. Wala po tayong inimbentong aral. At huwag din kayong magagalit sa akin dahil wala naman kayong sukat ikagalit sa akin. Tandaan niyo po yan. Mahal tayo ng Diyos. God bless po sa lahat. Bye-bye!